Hello, hello guys, what's up? Nandito na naman si BNP Official Vlog. Pag-uusapan lang natin itong magkapatid na tulpo guys. Lumabas talaga yung kayabangan nila guys. Dahil kahapon nagsalita sila. Pinauwi na raw nila yung empleyado ng Senado dahil wala naman daw hearing, kurong o Senate hearing ng Blue Ribbon Committee. Akala mo talaga guys sila nagpapasahod ng mga empleyado. Ang yabang talaga. Lumabas din talaga ang tunay na kulay. Dati, presidente pa si former President Duterte. Grabe. Puri ng puri itong mga dalawang tulpo na to. Naalala nyo noon na si Kiko Pangilinan, sinabihan niya noon na sa radio station niya na pinakabobong abogado. Pati si Risa Ontiveros, pinatito siya noon nung panahon pa ni former President Duterte. Tapos ngayon, nawala na si former President Duterte. Ayun, kumampi na kay Bangag dahil nakakatanggap sila ng malita-malitang pera. Kaya dyan mo makikita talaga guys ang taong kunwari na makabayan yung pala makamalita dahil nababayaran yung mga prinsipyo niyan. Kaya talaga sa mga taong naluluko ng mga tulpo na to, talagang magpagkunwari ba na makamasa, makabayan, yung pala pag nakatikin, pag nakakita ng pera, namumula yung mga mata, nagbabago kaagad yung utak ng tao. Iba talaga yung mga taong may prinsipyo, hindi katulad nito mga to, wala, mga bayaran to, pag nakakita lang ng malita, talagang magbabago to dahil wala mga prinsipyo to. Pera-pera ang labanan nito, ginagamit lang yung mga maliliit na mga kababayan natin na humahanga sa kanila ngayon. Hanggang ngayon humahanga pa rin sa kanila. Hindi mo rin masasabi yung ibang mga kababayan natin dahil talagang karapatan nila yun na mapabutol sila sa mga tulpo na to. Dahil talagang ako noon pa man talaga na sinasabi ko na sa iyo paulit-ulit sa inyo kahit mga idol, hindi talaga ako believe. Ano ang dahilan ko kung bakit ako believe sa mga tulpo na yan? Dahil pagdating sa TV, grabe talaga sila, bumakbak sa mga politiko nga. Grabe bumatikos sa gobyerno. Kaliwat ka ng batikos, kaliwat ka ng batikos. Pero ngayon nagiging senador na ang dalawa. Tahimik na sa korupsyon ng bayan. Wala man lang marinig sa kanila sa Senado na bumatikos man lang kung saan yung pera napunta, saan yung ninakaw. Kailangan talaga imbestigahan natin to dahil pera ng taong bayan to. Hindi man lang sila magawang magbunganga doon sa committee, sa Senate, sa Senado. Kaya masasabi ko talaga, walang kwentang mga tulpo to. Pag tanggap ng maleta, magbabago talaga yung mga paninindigan nito. Dahil talagang simula nakaupo yung mga yan, hindi man lang binatikos kung sino talaga ang mastermind ng nangyayaring nakawan sa pera ng bayan. Isipin mo, history ito sa buong mundo na ang Pilipinas pasok sa top 3 ha, buong mundo na pinaka-corrupt na bansa sa buong mundo. Kahiya-hiya ito. Yung mga senador na tahimik sa korupsyon, hindi man lang nagbubunganga, talagang hindi para sa bayan yan, para sa sarili nilang interes. Kaya lang naman tumatakbo yan mga yan dahil may pinapaboran silang mga negosyo para hindi masagasaan yung mga negosyo nila. Kumbaga sa proteksyon sa mga negosyo nila, kaya tumatakbo yung mga yan, hindi para talaga sa bayan. Yun lang ang masasabi ko sa inyo mga idol. Talagang nakikita ko na talaga yung mga politiko na para sa bayan, pero ito mga tulpo na to para sa sarili nilang interes. Grabe talaga itong mga tulpo na to. Wala sa talagang dami na budol talaga, masasabi ko na budol. Dahil ang nakawan ngayon, hindi man lang sila nagsasalita, hindi man lang nagbubunganga, hindi man lang pumupuna sa gobyerno na bakit kailangan talaga natin imbestigahan kung sinong pasimuno talaga to, kung sino ang founder sa mga nangyayaring nakawan nito. Dahil malawakan talagang korupsyon sa flood control. Sus, Ginoo, grabe talaga. Kaya hindi talaga ako bibilib sa mga ito kahit kailan. Dahil talagang ang ayaw ko sa kanila, tahimik pagdating sa mga korupsyon. Hindi nagsisalita sa Senado. Parang basang sisyo pagdating doon sa Senado, pagdating sa korupsyon. Hindi man lang sila mag-obliga, magpursige na sige, imbestigahan natin kung sino talaga ang founder nito, sino ang utak ng nakawan nito, para malaman ng taong bayan na
kung sino talaga ang pulot dulong nagnanakaw nito ng Kaban ng Bayan. So yun lang muna guys ang update natin ngayong araw nito. Maraming salamat sa inyo. Lagi kong sinasabi, huwag kalimutan mag-join sa community, mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-share, mag-comment para mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay nito. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpapalo at nagtitiwala sa YouTube channel natin at saka sa Facebook page. Thank you very much sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat sa buong mundo. Mga OFW natin, shout out sa inyo. Sa lahat ng mga DDE supporter, relax lang tayo. Darating din ang time na mabago rin yung takbo ng Pilipinas. Pero sa ngayon wala akong masasabi dahil talagang tahimik lahat ng mga kapulisan, sundalo, dahil alam nyo na laging iniipit pagdating sa mga bagay ng korupsyon. Pag may lumalaban sa gobyerno, kinakasuhan, sinasampahan ng libel. Kaya wala tayong magagawa ngayon. Pero hindi tayo tatahimik para magsalita sa mga kabulastugang nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po.